Sa pamamaril ang agitan sa pila sa drive-thru ng isang fast food restaurant sa Pasay. Nasawi ang taxi driver na 3 beses na binaril ng nakaaway na motorista. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Nakapila sa drive-thru ng kainan na yan sa Pasay ang ilang sasakyan nitong Martes ng gabi. Maya-maya, isang asul na kotse ang sinubukang sumingit sa pila pero di siya pinalusot ng taxi. Bumaba naman ang pasahero ng kotse at galit na kinumpronta ang taxi driver hanggang sa bumaba na rin ang tsuper at nagsuntukan na silang dalawa. Sinubukan naman silang awati ng ilang lalaki at mga gwardya. Pero ang taxi driver nagtanggal pa ng t-shirt at tila naghahamon pa ng away. Pumupa lang ang tensyon ng magkanya-kanyang alis sa lugar ang mga sangkot sa gulo. Pero kwento ng isa sa mga umawat na security guard, hindi pa doon natapos ang away. Bumalik pa raw ang driver ng taxi at hinanap sa gwardya kung nasaan na ang nakaaway na motorista. Sabi niya, hindi ba nagawi dito? Kasi nga, wala na raw sa sasakyan. Napansin niya siguro na may nagtatago sa gilid ng sasakyan. Hinabol niya. Sa isa pang kuha ng CCTV, sa kalsadang ilang metro ang layo mula sa kainan, makikita ang taxi driver na pasugod sa nakaaway na driver. Pero hindi pa man siya nakakalapit, bumunot ng baril ang lalaki at bala ang pinangsalubong niya sa taxi driver. Bumulagta ang taxi driver habang mabilis na tumakas ang gunman. Naisugod pa sa ospital ang biktimang si Andrew Luzana pero namatay rin habang ginagamot. Tinamaan siya ng bala sa ulo, leeg at hita. Base sa investigasyon ng Pasay Police, armado ng patalim si Luzana nang sugurin ang sospek. Base sa nakikita natin na doon sa CCTV na talagang susugurin niya kasi nung binabaan niya mula sa may gasolinahan, nilakad niya halos mga 150 meter, nilakad niya, talagang susugurin niya. Di naman inakala ng pamilya ni Andrew na hindi na makakauwi ng buhay ang kanilang kuya. Kwento ng kapatid na si Renalyn, hindi naman pala away ang biktima. Responsable nga raw si Andrew at breadwinner pa ng kanyang pamilya. Kaya di sila naniniwalang manunugod ito ng may patalim. Wala pong patalim yun dahil ang bag niya, araw-araw ko nang chinecheck bago umalis siya. Lagi kong chinecheck dahil yung pautang namin nandoon. Sa follow-up operation natuntun sa Bulacan ng isang sasakyan na may plaka ng sasakyang ginamit umano ng sospek. Base ito sa picture ng sasakyan at plaka na kinunan ng biktima bago siya napatay. Pero lumabas na hindi ito ang sasakyan na nakunan sa CCTV, kaya't posibleng peke ang plaka ng sasakyan ng sospek. Patuloy ang pagsuyod ng mga otoridad sa mga CCTV sa lugar sa pag-asang matunton ang gunman na posibleng maharap sa reklamong homicide. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.